Hindi po ako against sa modernization. Any kind of modernization is good for the country, good for the economy. Modernization ng ating AFP at PNP to strengthen our national security, yes, of course. Modernization ng ating BIR, ng ating customs to curtail corruption, why not? I'm pro-modernization, but I'm against discrimination. Correct me if I'm wrong. Kasi nakikita ko, ang binibigyan na reason, definition kung bakit tayo nagkakaroon ng modernization program ng jeepney ay traffic, congestion, pollution. Let's do the math. Ang total population sa NCR, private and public vehicles, umabot sa 2.5 million. Jeepney only accounts for 73,000. On the other hand, total transportation in the whole country, private and public, is 12.5 million. And only 300,000 of that accounts for the jeepney. We should not use nagkukos ng traffic ang jeepney dahil napakaliit ang porsyento ng population ng jeepney sa buong bansa. Bakit kinakailangan palitan yung mga unit? So, sistema lang pala. Di ayusin mo yung sistema. Hindi mo na kailangan palitan yung mga jeepney. Hindi mo na kailangan alisin yung mga jeepney dyan at maglagay ka ng bago na pagkamahal-mahal na hindi na affordable sa mga small-time jeepney operators. First po yung sa fleet management, no? But yung pagpapalit po ng ating mga sasakyan, that is because of yung EVIDA law na kailangan pong palitan na yung mga makina na dapat po at least Euro 4. So bakit tayo nagsisingle out lamang sa mga jeepneys? Ba't hindi natin gawin across the board? Bakit jeepney lang? Before I move towards other motor vehicles, Your Honor, as far as jeepneys lang, sinubukan naman ho kasi yung mga lumang jeepney dapat takbuhin as one fleet. Ang problema ho sa lumang jeepney, yung standard of level of maintenance ng bawat jeepney, iba-iba po. Nasabi niyo po kanina yung efficiency and maintenance. So, are you saying na hindi efficient itong mga jeepney kaya tuturuan niyo sila kung paano maging efficient yung kanilang pamamasada? Paano ka makakatulong na maging efficient itong mga jeepney na para mas lumakas ang kanilang kita? Palagay ko para lumakas ang kanilang kita, dapat bawasan yung presyo ng gasolina. Tama po yun. Bawasan siguro ang dami ng mga sasakyan sa kalye para hindi magkabuhol-buhol yung traffic. Siguro gawin natin efficient yung mga traffic enforcer. Tama po yun. To enforce the traffic kasi nagkakabulbul ang traffic kasi kuminsan yung mga traffic enforcer natin tamad, unfortunately. I agree. So you want to tell the jeepney drivers and operators how to be efficient? How? Anong alam mo pagdating sa pagmamaneho ng jeepney? You guys sa LTO, wala kayong alam. Sorry Ang alam nyo lang, magpaparehistro, magpo-process ng registration. Pero kung how to be efficient, how to make money out of being a jeepney driver, you don't know nothing about that. Naging jeepney driver ho ba kayo? Before I entered government, Your Honor, na-involved po ako sa jeepney operation. No, it's different involved kasi sa operation versus kayo po ay jeepney driver na araw-araw meron kayong kinakailangan ma-meet na boundary para meron kayong maiuwi sa inyong pamilya, maipakain sa inyong pamilya. Hindi po ako naging jeepney driver, Okay. Your Honor. That's what I'm talking about. Yes, Your Honor. Nasaan yung mga flying squad? Opo. Dekorasyon na lang ngayon ng flying squad. Dati, ang dami ko nakikita ng flying squad sa kalye. Ngayon, wala na. Ang flying squad, nandiyan na sa mga probinsya. Nagtatambay sa mga checkpoint at may lata at hagisan ng barya ng mga trucking operators. Bakit di tumulong ang flying squad yan sa mga kalye natin? Pagmamando sa traffic, tulungan yung mga traffic enforcers natin. Your Honor, nandun po ang ating flying squad. No, wala ko nakikita ng flying squad. Sige. Ang nakikita ko ngayon dyan sa kalye, in fact, yung Coast Guard pa nakikita ko. MMD, of course, yung mga LGU traffic enforcers, pero flying squad, wala. Now, what about maintenance? Sabi nyo, para makatulong sa maintenance ng mga jeepney. Define maintenance. Ang preventive maintenance po ng sasakyan, which is so crucial in the continued operation of the vehicle. Maturuan po ng mga kwalipikado na maintenance skills Who will provider. teach them proper maintenance? Ang gusto po sana na, my suggestion, sir, is, if I may... Hindi, kasi, wait a minute. Yes, sir. Sabi niyo kasi, every time na meron kami mention sa akin, Opo. siyempre, i-challenge kita. Opo. And you should have an answer for I that have, challenge. So, doon sa efficiency, nahirapan ka na. Well, kasi sa efficiency, Opo. you don't tell these jeepney drivers who've been doing their job for so many years and doing all their best to make out of their pasada para meron maiuwi na magandang kita sa kanilang pamilya. So you're telling me now you're better than them? No, of course not. I mean, as far as I'm concerned, hindi. I always talk to the leaders, Your Honor, the transport leaders. Sila ho may... Efficient ba yung makina o efficient yung kita? Ano bang klaseng efficiency ito? the vehicle and the system itself, Your Honor. Kaya nga, di ba, dun sa sistema na pag-usapan natin na para
yung rota mabawasan. Well, then let's do it. I-regulate natin yung mga rota. Kayo dyan sa LTFRB, make sure na hindi na dapat na overpopulated na isang particular rota without changing the unit, without phasing out the jeepneys. You can do that, change the system without changing the jeepneys. Ang nangyari kasi, sa pag-change yun ng rota, kailangan ma-change din yung jeepney para may kumita sapagkat kailangan mag-import tayo ng sakyan from China which costs more than what is locally produced. 2 million versus 1.4 lamang pag locally produced. I understand, Your Honor, where you're coming from. By my own personal experience in talking with these jeepney operators, jeepney drivers for so long, bumababa po ako sa kalye at kinakausap po sila. I explained to them bakit kailangan magbago. Hindi naman kailangan yung mamahaling jeepney na galing China, Your Hindi Honor. nga po, sir. Okay, nandun ako, baguhin natin sistema. Nakita ko nga talaga, I for one, nakita ko na yung mga jeepney, nagkakabulbul na, nagkaka-traffic na. Kasi walang laman, nagkukos ng congestion, nakapila-pila sila, tapos kukunting pasahero sa napakaraming jeep nakapila para makipag-agawan sa mga pasahero nag-aantay. Ibig sabihin, sobrang dami ng rota. We can change that without phasing out the jeepney, the unit itself na nagsasakay sa mga pasaherong kukunti lang. Bakit kinakailangan natin i-phase out? Yun yung problema ko dito eh. Bakit kailangan i-phase out? Para may kumita. Sino yung kikita na yon na para mag-import tayo sa China na pagkamahal-mahal? O kung sakali man, sige, for the sake of argument, palitan natin. Halimbawa na lang. O bakit hindi natin i-assign yan sa mga local manufacturers? Sa Rao, sa Francisco. Bakit kailangan pa talaga sa China? Nasa mga miyembro po ng kooperatiba yan kung ano pong gusto nila, kung bibili sila sa Sarao, bibili sila sa mga jeepneys made from other countries. It is of their own independent. No, why don't we make it na lang, obligahin na dapat locally made. Huwag na po import. At saka wag na dapat natin alisin yung hugis at forma ng jeepney. Wag na natin baguhin kasi nakita ko yung modernized jeepney dyan sa Quiapo. Ibang-iba na ang laking pinagbago. Kumbaga talagang binihisa ng gusto. Wala na yung paging taste of Filipino. Yung subsidy na ibibigay ng gobyerno, napakaliit. Not enough na para akabayad sila ng monthly sa mga jeepney driver, operator. At the same time, meron pa sila mauwi sa kanilang pamilya. Do the math. Magkano ng subsidy? Your Honor, Even land bank ata, sinasabi na mukhang mahirapan. na-increase na po namin to. Last year lang po, we made it to 280,000. 280,000 That's right. ang subsidy bibigay. Ang subsidy. Magkano isang unit? Mga 2.4 million. up to 2.4 million. 2.8. So 2.4 million ang pinakamurang jeepney. Tingnan mo yung difference. Mag-uutot-utot yung mga jeepney driver na mabayaran niya yung subsidy hanggang bandang huli. Hindi nila kakayanin, maghikaos na sila.